Good morning mga kamaster. So maaga tayo mag-repair ngayon. Kasi kailangan natin i-repair, sabi ng ating customer. So kabubukas pa lang ng tindahan nila or negosyo. So titirahin natin to. Ito yung i-repair natin. Ayan mga kamaster, bago pa pero may ilang taon na to, sir? 5 months na, may warranty pa. Pero yung warranty dito sa Samsung daw is yung compressor 10 years. Tapos gusto doon ipadala. So pina-repair na sa atin ng ating customer. So titingnan natin kung ano yung problema. Dito tumigas, malamig. Then dito sa baba daw walang lamig. Ayan. Tapos nagbi-blink. Ayan. Ayan. Nagbi-blink. Ayan, tanggalin natin yung mga laman. Ayan, dito. Yung blinking kanina is nawala na. So bali yung customer sa fluctuation daw sabi niya. So pero i-check natin to. So ayan. Check. Una i-check natin dito bago tayo doon sa board. So i-check natin dito yung fan blower kung umiikot. Tingnan natin ito kung nag-yellow dito banda na area. Kaya walang pumapasok dito na lamig sa baba. Na ganyan. Dito. So i-check muna natin to. Kasi blinking din yung ilaw. So ayan yung concern ng ating customer. Paano babuksan? So may dalawang tornilyo dito. Ito yung isa, dalawa. So i-check natin. Mga kamaster, na buksan na natin. So dito tayo mag-check na area. Kung makikita dito is nag-yellow. Then i-check natin yung mga blower fan. Then ito yung sensor. Then may fuse dito. Then may heater dito. Bago tayo mag-proceed dito sa baba, check muna natin to para mabilis yung pag ano ng ice, yellow. Lagyan natin ng init or pwede ka mag-electric fan. Pero the best yung magpakulo ka ng tubig para mabilis natin matunaw yung yellow. Ito, nag-yellow na rin, no? Yan. Kasi yung settings ng ating customer is naka-full. Ayan, no? Naka-maximum siya. Tuturuan ko kayo paano didiskartehan para hindi magkaganito. Paano maglagay para hindi mag-yellow dito rin. Master, may auto. Magpakulo na tayo. Lagyan natin ang init. Ayan mga kamaster, so pag na babarahan yung ng yelo yung banda doon, yung may butas, yun, kita ba? Yun o, yun banda, kung maano yung yelo mababarahan, so isa rin yun na hindi lumalamig sa baba kasi yung blower itatapon niya doon yung lamig. So kung nag-yelo rin dito, so may posibleng may problema sa sensor, sa water heater or sa fuse. Yan. Yan, so i-check. Yan yung mga ano para malaman niyo kung anong sanhi. So kailangan i-check muna lahat ng parts. Paano ba ito buksan? So i-press mo lang ganyan. Tanggal. Dito rin may mga yelo yan dito nagbabara. Dito banda. So kuha lang kayo ng clear wire. Ganyan niyo lang yan. Master, mag-check na tayo. So naka-ohms tayo. Unahin natin yung sensor, kulay dilaw. Itong brown, ito yung heater. Dapat may makuha tayo dyan na 100 ohms to 300. Then ito yung fuse, dapat may buffer, yung kulay dilaw.
Then yung kulay yellow, ito yung sensor, dapat may makuha tayo na 4 to 5 k ohms. Tara, check natin. Ayan mga master, may nakuha tayo na 4.2 k ohms. So ito lang yung sensor natin. So dito tayo sa water defrost heater, yung kulay brown. Ayan mga kamaster, may nakuha tayo sa 504 ohms. Good. Then sa fuse tayo, so i-buffer natin. Yan. Discharge natin. So meron. So ilagay na natin dito sa dilaw, sa bread. So ayan mga kamaster, may buffer. So na-check na natin yung parts dito, kasi pag nag-yellow dito, yung dahilan is dito sa mga sensor or nababarahan yung butas or yung sa blower pan. Yan, mamaya ipandar natin, titingnan natin kung umandar yung blower pan. Doon natin mamalaman mamaya kung ano yung problema. Master, hindi pa natin sinirado, ipaandar natin kung aandar ba yung blower. Kasi pag yan yung sira, automatic papalitan natin yan. Pag wala, maandar, so ang problema, nagigilo yung evaporator kasi natabunan yung mga butas. Ayan mga kamaster, okay na yung blower pan. So ayan, balik na natin to. Ayan mga master, kung makikita natin or maririnig, kasi na umandar na yung blower pan, kasi kanina hindi umandar kasi natabunan ng yelo yung dito sa loob. Then naka max sila hanggang dito, so dapat hindi nila ilagay sa max. Then paalala sa mga customer or sa bumibili, pag naglagay ng mga dito, so wag tatakpan yung mga butas ito, kasi yan yung magdudulot na mag-yelo yung evaporator hanggang doon sa baba, sa lagusan papunta sa baba. Yung butas is natabunan ng yelo, kaya hindi dito nakapunta yung lamig, natabunan siya. So i-check natin to kung lalamig na ba dun sa baba. Pag wala, so doon tayo sa likod mag-check. Then yung concern nating customer dito is nagbi-blinking yung ilaw, kasi siguro nagbi-blinking yung ilaw kasi yung blower pan niya dito is hindi na umiikot. Ayan, yun yung mga sinyalis. So observe na lang natin to. After nawala na yung blinking sa light din dyan. So yan yung concern din nating customer. So sana may natutunan kayo kung paano to i-check at i-repair. Mga master, habang nag-observe tayo, so ayan, no, sobrang lamig na sa taas. Tapos yung pan umandar na kasi kanina wala, kaya nagbi-blink yung sa baba. Ayun, wala na. Tapos dito lumamig na, lumabas na yung lamig kasi ito nag-moisture na.